Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang Manage Life Radio at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo, mga OFW, Overseas Filipino Worker, nagtsatsaga po at naghihirap upang makapagpadala lang sa ating mga kababayan o sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo, sa ating mga taga-subaybay sa Manage Life Radio, sa ating mga followers, at sa ating mga estudyante sa Think and Grow Rich class at saka sa The Late Start Investor class. Maging sa ating mga subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programa ng pinag-uusapan ay pera na may buhay at buhay na may pera. Ngayon po ay may isang quotation dito na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ang sinabi, if you don't know your present condition, probably you don't know your destination. Kung hindi nyo po alam ang inyong presente kinalalagyan, probably hindi nyo alam ang inyong paruroonan. Meron pong mga tao na gustong maging milyonaryo pero hindi nila sinusuri ang kanilang buhay kung ano ang kondisyon nila. Dapat tingnan po natin itong tatlong aspeto ng ating buhay kung halimbawa ano po ba ang tunay na kondisyon nito. Ano po yon? Health, wealth, and happiness. No? Health, wealth, and happiness. Patungkol po sa ating physical na kaanyuan. Tayo po ba ay malakas? Check that one. If you want to really succeed in life, you have to check whether you are healthy or not. Second is wealth. Kumusta na po ba ang ating buhay pinansyal? Madalas po kasi pag nangungumusta tayo, kumusta na? Pero nakakarinig po ba kayo ng tao na pag nakasalubong kayo, sasabihin niya, kumusta na ang ating buhay pinansyal? Wala po tayong makikita siguro mayroon man, bibihira lang po, no? Madalas tinatanong, kumusta na ang pamilya mo? Kumusta na mga anak mo? Pero wala po gaanong mga taong nagtatanong, kumusta na ang buhay pinansyal mo? Bakit po ganon? Hindi natin tinatanong yan. Kasi para sa atin, pag sinabing pera, tabu, no? Ayaw nating pag-usapan ng pera. At kung magsasabi ka ng milyon, kinikilabutan ka na. Bakit po? Tabu nga po ang pera para sa atin. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung ganun po ang attitude natin sa pera, hindi po talaga tayo aahon sa hirap. Bakit? Tabu eh. Hirap tayo na magkaroon ng pera kasi nga naiilang tayong pagkwentuhan ito. Kung hindi po natin alam ang ating presideng kinaroroonan, hindi po natin alam ang ating papupuntahan. Dapat alam po natin. Maging sa pagpunta natin, halimbawa, nawawala po kayo sa gubat, dapat alamin nyo po kung saan kayo, no? Saang destination kayo, para alam nyo naman kung saan kayo papunta. Because if you don't know your present place, paano ka makakapunta, no? Maling direction ang pupuntahan natin. So, tatlong bagay din po ang dapat nating alamin. Una po, know where you were. Second, know where you are. Third, know where you want to be or you will be. Unang tanong po, saan ka, where you were, saan ka nanggaling? The past. Dapat alamin natin kung ano ang past natin. Dapat suriin natin muli ang ating past. Ngayon, alamin din natin itong present condition natin, where you are. Kung ano ka ngayon, ano bang kondisyon ng pera mo, ano bang kondisyon, ikumpara nyo po. Kung dati at ang ngayon, alin bang mas maganda? Kung halimbawa, you are getting worse now than before, nako, pabagsak na po yan. Kaya mag-ingat po. Dapat tingnan po natin yan, kondisyon na yan. At kailangan suriin natin. Dapat paangat tayo. Mas mabuti sana ang ngayon kaysa nakaraan. Pero meron po ako sasabihin sa inyo. Mas mabuting alamin din natin ang ating you will be. No? The future. Dapat alamin natin yung future natin. Kaya po, ang challenge ko po sa inyo, write your goals. Right now, magsulat po kayo ng 10 goals. Ano po ang gusto nyo mangyari sa buhay? 10 bagay na gusto nyo mangyari sa buhay. Isulat nyo po, 1 hanggang 10. At mula dito sa 10 bagay na ito ay makikita ninyo kung gaano talaga yung goal mo o ano talaga ang gusto mong mangyayari sa iyo. Now, from that 10 items, sulatan nyo po ng 10, 5, 3, or 1. Ibig sabihin, 10 taon, 5 taon, 3 taon o 1 taon kung ma-accomplish ang mga bagay na ito. At kung halimbawa, mas marami kayong 1, ibig sabihin, napakaliit po ng goals ninyo. Make a goal that it will excite you and scare you at the same time. So don't worry, know your present condition now, and I will tell you, mapupuntahan niyo po ang inyong paruroonan if you will have a clear, crystal mind on identifying your present condition. Ito pong muli, si OG Solitario, at nagcha-challenge sa inyo at na mag-subscribe sa newsletter namin. Don't just survive, but also thrive.
Rich for Managed Life. Subscribe po kayo sa ating weekly newsletter, managedlife.com. God bless po.